Good day everyone, this is the lecture about time study of IE 212, work study and measurement. So, ang time study ay ginagawa dahil dito, okay? Sa lack of correct time standards. Okay? Kasi pag walang tamang time standards na sinusunod sa isang company or organization, ang mangyayari is magiging unpredictable yung time of operation ng company. So, wala silang susundan na guide kung hanggang kailan ba sila magwo-work within the period of operation. Unpredictable results. So, pag sinabing unpredictable results, yan yung hindi nakikita na mga needs, okay, in the future. Hindi nakikita na marami pa lang dapat i-rework or maraming nagiging reject, no? So, kailangan i-rework. So, yan, pag walang standard times o kaya hindi nare-reach yung quota, okay? Dahil nga walang sinusunod na standard times. The next is inefficient allocation of resources. Ayan, kasi nga part ng planning yung magiging result ng time study. Okay, kung ano man yung makukuha natin sa time study, ng mga standard times, ina-incorporate natin yun sa ating planning as managers kung ano-ano ba yung mga resources, ano ba yung amount and volume of resources na i-allocate natin doon sa future operation. So, kung wala tayong correct standard times, magiging kulang yung mga resources na iyon kasi hindi natin maka-quantify ngayong kailangan. The next or last is inaccurate operation cost estimates. Ayan, so as managers, isa rin ito sa ating task na makapag-predict o makapag-forecast ng cost ng next operation. So, syempre, pag hindi natin na-allocate ng maayos yung mga materials, okay, may mga masasayang doon. And hindi natin makikita iyon. Kaya, magiging inaccurate yung ating mga costing. Okay? So, napakahalaga na magkaroon tayo ng correct time standards by implementing the proper way of time study, of conducting time study. So, ito yung mga methods to determine time standards. Yan, lahat ng yan is under ng work measurement techniques. So, itong una, no, estimation. So, hindi ito masasakop dito sa ating lecture kasi ito ay more on sa third year na, pag third year na kayo. Okay? Pag nandun na kayo sa operations management, under ng forecasting. Kasi ang estimation, forecasting, they are synonymous terms. Ayan, pag sinabing swag, yan yung estimation ng mga experts, okay, sa field. Okay, pag sinabing historical data, o diyan napapasok yung mga quantitative, okay, quantitative forecasting methods. Okay, sa pag third year na kayo sa operations management, yan yung pag-aaralan nyo. So, ito lang yung sakop natin, no, under ng work measurement dito sa ating subject, yung direct observation and measurement. Ito na nga yung ating topic ngayon, yung time and motion study. So, dito, yung motion part dito is, yun yung sa method study na napag-aralan natin yung first part ng ating lecture. Okay, so dito kasi pinagsasama yung dalawa na yan. Kung ano yung napag-aralan natin dun sa motion study is meron siyang relationship dito sa time study. Kaya pinagsasama yung time and motion study. Then, work sampling, yung na-discuss natin last time, no? Then, meron tayo ditong under ng predetermined time standards. So, pag sinabing predetermined time standards, yan yung next na lecture natin kung saan meron ng measurement. Kaya nga predetermined, na-determine na or natiyak na yung measurement ng mga elements, okay, na yung isang job. And of course, may iba't iba siyang consideration. Madidiscuss natin yung MODAPS, MOST, MTM na yan. So, sa ngayon, dito muna tayo sa time and motion study or time study. Okay? So, ano ba yung definition ng time study? So, pag sinabing time study, isa siyang work measurement technique. Nakita naman natin doon sa chart or graph or illustration for recording the time of performing a certain specific job or elements carried out under a specific condition. Ayan, mahalagang ma-define natin yung work elements. Mahimay-himay natin yung kada part ng isang trabaho or process or operation. Okay? And ma-define din natin kung ano ba yung klaseng work environment. Okay? Kung saan nangyayari yung trabaho na iyon. Kasi may mga consideration tayo dyan
dito mamaya ma-discuss. And for analyzing the data so as to obtain the time necessary, yan, for an operator to carry at a defined rate of performance. Kasi nga may computation ito. Once ma-record natin yung mga time it takes, okay, nung kada element, meron pa tayong analyzation na gagawin. Okay, and then may computation pa. Para lang na makumuna natin ito, yung defined rate of performance ng isang operator. Okay? Then, time study is a method of direct observation. Yan, ibig sabihin, actual observation ito doon sa nagtatrabaho na worker or operator. A trained observer watches the job and records data as the job is being performed over a number of cycles. Pag sinabing number of cycles, yan yung mga ilang beses na paulit-ulit. Halimbawa, yung element 1. Okay? So, ilang beses mo ba obserbahan yan? O kaya minsan tinatawag din yan ng ilang beses na run or how many runs. Yun din yun number of cycles. Ilang beses siyang inobserbahan. Okay? Then, this is first developed by Frederick Winslow Taylor, yung father of scientific management. No? So, siya rin yung nakapag-develop na itong method na ito. So, siyempre, ang first part nito, katulad doon sa work study, di ba? Sa method study, kailangan makapag-select muna tayo ng isang job. Okay? So, yung job na yon, yun yung pwedeng maging bago. Yung ibig sabihin ng bago, yung hindi pa nagagawa ng isang company. Siyempre, bago i-implement yan, kailangan pag-aralan through time study. Okay? Pwede kasing may bagong i-produce na produkto or serbisyo yung company. Siyempre, pati yung pagtatrabaho para magawa yung product or services na yun is pag-aaralan through time study. Okay? Then, nagseselect din tayo ng job kapag magkaroon ng pagbabago sa materials o yung para pamamaraan ng paggawa ng product or services. Kasi minsan, same product, same service, pero nagkaiba lang ng pamamaraan or process. O kaya, nagkaiba lang ng materials na gagamitin. Siyempre, pag naiba yung materials na gagamitin, mababago din yung process nun. Connected yung dalawa na yun. So, kailangan ng time study. Ano pa? Yan, madalas na nagkakaroon ng reklamo mula dun sa mga workers or grupo nila, no? So, kaya, dapat gawan din yun ng time study. Ano pa? Then, a particular operation appears to be bottleneck. Pag sinabing bottleneck, yun yung part ng isang trabaho or operation kung saan doon naiipon or nade-delay yung maraming part ng process. Okay? Ibig sabihin ng bottleneck, yan yung pinaka nagsisilbing pampabagal sa proseso. O, pwede natin i-select yung part na yun na tinatawag na bottleneck ng isang operation. Okay? So, pagkatapos natin makapag-select ng part ng isang job na kung saan yun yung imbestagahan natin, ito naman yung mga points to be observed bago tayo magsagawa ng time study. So, make sure muna natin na yung job has been method studied. Ang nabanggit ko, diba? Kaya nga ito ay work, study, and measurement. Pag sinabing work study, yun ay method study rin. Kaya sinasabi dito, dapat na work study muna or na method studied muna yung work bago natin applyan ng time study. Okay? Kasi pag hindi pa siya dumaan ng method study, malamang magulo pa yung process na iyan. Okay? So mahalaga yan, lalong-lalo na daw sa pagkukompute ng incentive purposes. Kasi pag sinabing incentive, yung karapat-dapat lang na matanggap ng mga workers, hindi yung yung pabor sa workers or pabor sa management. Kailangan yung tama lang na computation. Okay, sa last part ng ating discussion, yan yung ating magiging topic dito. Paano ba mag-select ng right incentives, okay, or pasahod na rin, wages para sa mga trabador. Then, in an organization where time study has never been used before, supervision and worker representative should be told the reasons. Ayan, di ba? Nabanggit na yan doon sa last natin na lecture, yung sa IDIM, di ba? So, kailangan bago tayo makapag-install or bago tayo magsagawa ng isang study, particularly time study, is ma-inform muna yung mga process owners. Hindi lang yung mga manager or supervisor, pati yung mga workers themselves. It is good policy to ask the supervisor or workers representatives to be studied. Ayan. So, kailangan yung worker na ating pipiliin is competent siya. Ibig sabihin, hindi siya bumababa dun sa average rate ng pagtatrabaho. Okay? Kasi maapektuhan nun yung makakompute natin na standard time. So, kailangan competent siya, hindi yung mga baguhan lang. Hindi sila dapat yung maging subject ng ating time study.
Then, the worker should be told for the reason. Ayan, di ba? Nabanggit din natin last time na kailangan i-explain doon sa worker kung ano ba yung purpose ng study na yun. Bakit ba yun sinasagawa? Okay? Next, to continue, workers should be allowed plenty of time to settle down. Ibig sabihin, bigyan natin sila ng adjustment period. Kasi, pe-practicein pa nila yung, halimbawa may bagong process or method of doing work. Siyempre, bigyan natin sila ng time na master muna nila yung pagtatrabaho bago natin sila isa-ilalim ng time study. Next, when making the study, the observer should take a position. Ayan, ibig sabihin yan, yung hindi palihim, okay na position, yung para bang nag-i-spy kayo, mali yun, no? So, dapat alam nung worker na nag-observe kayo. Okay? So, hindi pwedeng palihim. Ayun, sabi pa dyan, no, dapat daw nandun sa may bandang rear. Ano ibig sabihin ng rear? So, nasa gilid. Kasi pag nasa harapan nga, baka mailang yung worker sa pagtatrabaho, kabahan, di ba? Sa gilid lang kayo, approximately 6 feet away from him or her. Okay? So, wag nga daw patago. Dapat alam ng mga worker na sila ay nakasubject sa time study. O, ito yung mga equipments. Yan, stopwatch, no? Observation sheet form. Ayan. Yung mga forms na print ninyo. Yung clipboard na project nyo rin. Ballpen. So, ngayon yan, itong mga stopwatch, video camera na yan, lahat ng yan ay makikita na sa smartphones. Kaya smartphones na lang yung kailangan nyo para makapag-conduct nito. Siyempre, kailangan nyo din ng clipboard. Doon nyo ilalagay yung mga forms. Okay? And ballpen. So, ito yung mga phases ng time study. So, una yung analysis, measurement, synthesis, hanggang reporting and standard update. So, unahin natin sa analysis phase ng time study. Andito na yung pag-obtain and pagre-record na rin ng mga information. Lahat ng information about sa operator. Okay? Kung siya ba ay baguhan, siya ba ay expert, siya ba yung nasa gitna lang, average. Okay? Ano ba yung mga tasks niya, responsibilities. Working condition, ano ba yung klase ng working environment niya, mainit ba, komportable ba, etc. Methods, ano ba yung method, yung proposed ba or dati na, okay? Madali ba yung paggawa or mahirap? Breakdowns the task to the elements. Ayan na. Kailangan natin himay-himayin na nga yung mga elements ng isang part ng job, okay? O yung buong job, yung buong kabuuang job na yun, kailangan natin i-dissect into elements. Okay, kasi imbestigahan nga natin dito sa analysis phase. Then, operator. O, pag sinabi sa operator, paano natin siya maimbestigahan or ma-analyze? So, una, meron tayong tinatawag na normal operator. So, pag sinabing normal, siya yung operator na nakakapag-adapt sa work at meron siyang sapat na experience, hindi baguhan. Okay? So, has coordinated mental and physical abilities. Yung hindi yung pahinto-hinto sa pagtatrabaho, ibig sabihin, parang sasayaw, di ba? Makikita nyo na smooth yung galaw niya sa pagtatrabaho. Then, maintains proper use of equipment and tools related to the job. O, tama yung ginagamit niyang tools. Hindi siya yung nag-aalinlangan sa paggamit ng tools na yun. And cooperative. Okay? Ibig sabihin, he or she can work with a team. Performs a pace-based, best suited for continuous performance. Ibig sabihin, yung kanyang pagtatrabaho is nasa average rate of speed ng pagtatrabaho. So, yun yung ating pag-aaralan. Okay? Yung normal operator and yung operator na representative and qualified. Okay? To do the job. So, ito naman yung mga working conditions. Kailangan ma-take note din natin. Baka, ito yung mga adverse. Pag sinabing adverse, yung mga hindi kaya-ayang working condition. Una dyan, yung mga nawawalang gamit, di kompleto yung gamit. Siyempre, matatagalan yung gumagawa. O huwag tayo mag-start ng time study pag hindi kompleto yung gamit. Sumunod, inadequate climate. Ayan, so ibig sabihin, napakainit, no? So, dapat komportable sila magtrabaho muna bago tayong mag-time study. Mental workload, o masyado nape-pressure yung tao, tapos tina-time study mo pa. Dapat komportable lang siya magtrabaho. Then, visual fatigue. Ayan, kumbaga hindi siya loaded, okay? Dun sa mga binabasa niya or
mga ininterpret niya. Dapat, kasi nga dapat relax. Bottom line, relax dapat, komportable yung worker kapag tayo ay time study. Ayan, low level of worker participation. Ayan bumaba na yung moral nung worker, no? Baka awahin pa tayo ng worker na wag naman sana. Kaya dapat nga, sabi ko, dapat komportable, hindi sila nahihirapan sa trabaho. Okay, pag tayo ay nag-time study. Ayan, so itong panghuli, same lang yan. Halos pareho lang yan dito sa una. Okay? Next, ito naman yung pagpipilian natin ng method na gagamitin. Halimbawa, yung volume or yung pieces ng product or units of product na ginagawa ng isang company ay nasa thousands. Okay? Thousands yung na ginagawa nilang product. And then, yung cycle time, ano nga ulit yung cycle time? Yung time it takes na makagawa ng isang unit or isang, unit ng isang product. Ngayon, pag napakahaba ng time na ginugugol sa paggawa ng isang unit ng product at nasa thousands yung volume, ito yung gagawing class, work sampling. Kapag naman na medium lang, hindi ganun kahabaan. Okay? So, work sampling and time in motion study. Then, pag napakabilis, okay, PTSS, ibig sabihin yan yung mga predetermined study, predetermined time, okay, standards. Okay? So, paano natin masasabing long? Pag long, yan yung gumugugol ng mga oras. Pag medium, yan yung gumagamit ng minutes, okay? Pag short, yan yung mga seconds. Okay? So, yun lang yan. Then, sumunod, pag volume naman, pag nasa hundreds yung kanilang volume, yan, pag long, yan, work sampling, time and motion study, pag medium, yan, nakalagay na naman dyan. So, makikita nyo lang dyan yung pinagkaiba dito kapag, nasa tens lang. Okay? Sabihin, 10 to, 99. Okay? So, nagkaroon na kasi dito ng estimation, no? Ayan, pag sa operations management nyo, pwede nyo siyang gamitin. Okay? Pag sa third year kayo. Pero mostly, under yan ang work, yung mga pag-aaralan natin dito sa ating subject. Okay? The next. Ngayon, yung elements, paano natin siya bine-breakdown? So, natin ulit, define yung element. Yun yung distinct part, yung walang kapareho, no? Doon sa pagtatrabaho. Sabihin, kailangan hindi natin pag-combine yung dalawang magkaibang element o dalawang magkaibang part ng isang trabaho. Kailangan magkahiwalay sila, properly defined. Sa pag sinabing work cycle, yun yung sequence, pagkakasunod ng mga elements na kailangan para magawa yung isang trabaho. So, ano yung rule of thumb? Ibig sabihin ng rule of thumb, yung kadalasang sinusunod dapat. So, yung mga elements na yon, kailangan is mahaba to be accurately timed. Ibig sabihin, hindi katulad dun sa sa pag-aaral ng term leagues. Okay? Kasi dito, yung workplace, hindi na yung nasa desk lang. So, ang workplace na kino-consider dito, class, sa time study is isa ng malaki na, hindi lang pang desk. Okay? Kaya kailangan long enough para kumain ng ilang segundo or ilang minuto. Okay? Then, the proper method should be used. So, yung mga pinagpilian natin kanina, dapat yun yung tama, no? Yung kaninang slide. Then, human and machine must be separated. Ayan. Iba kasing consideration siya sa tao at sa machine. Okay? Then, the endpoint of each element should be consistently detected. Okay? So, sinasabi dito sa huli na dapat distinct yung mga elements sa isa't isa. Okay? Nakikita yung kanilang separation. Then, next is so, ito naman under ng measurements phase. So, dito na yung magre-record tayo, mag-observe ng trabaho. And, i-rate na rin natin yung performance ng worker or ng operator. So, sa una, paano mo natin ma-determine yung sample size? So, mayroon na tayong mga formulas, di ba? Last time, pwede natin magamit yon. Depende doon sa mga given kasi. Okay, mayroon kasing given yung standard deviation, may given naman proportion, depende dun sa given. Pero dito class, may binigay na naman na bagong formula. So, siya naman ay statistical method din naman sa pagkuha ng sample size. So, kailangan dyan accuracy desired. Yun na nga yung di ba? Yung error or yung E. Yung confidence desired. So, yan na yung yung percent, no? Confidence level. Data variability. O, yan na yung sa may standard deviation. So, dito may formula siya, no? N is equal to, tong 40 na yan, no? Constant yan, 40. Square root of, yung N, N prime. Yan yung number of readings taken in the preliminary study. Ayan, no? Kung mayroong, number of, sample ng tinake, yan yung N prime.
Then, summation of x squared, ano yung x dyan? Value of readings, squared lang, no? Minus, ay, puro x naman pala. Okay, so ganyan yung gagawin. Another formula. So, dito, may mga conventional method for sample size. Ano ito? Minimum number to the study. Okay, so, may mga ano kasi, may mga company, katulad nitong Westinghouse and General Electric. Yan yung mga companies na unang nag-implement ng time study. Kaya meron silang mga considerations. Okay? So, pero sa atin, gagamitin lang natin yung formula. So, pati yung nomogram method, pwede rin yun, ha? Yung last time natin na-discuss. O, dito na tayo sa performance rating. O, paano naman ginagawa ito? So, kailangan muna nating obserbahan yung worker or operator base sa kanyang performance. Okay? Kung siya ba ay, yung pagtatrabaho niya ay above average ba? Normal or standard ba yung pagtatrabaho niya? Okay? So, dito na ngayon papasok yung performance rating or yung adjustment. Okay? Base sa performance ng operator. So, ang ginagawa dito is, kailangan natin makuha yung kanyang tinatawag na rating factor. Performance rating factor. So, ito yung formula niya. Observe performance over normal performance. So, ibig sabihin, halimbawa, no, kung makapag-observe kayo ng average na performance, halimbawa, sabihin natin 90% of the time. Okay? Yun yung normal performance. Tapos nakita naman natin na yung na-observe natin doon sa isang worker is 85%. So, ang gagawin lang natin, 85 divided by 95. Or 85 divided by 90. Ganun lang, class. So, ganun yan yung rating factor. Kumbaga, i-over lang natin yung performance ng isang worker doon sa average, okay, or standard working performance or normal working performance. So, ganun lang yung performance rating. Ngayon, may mga iba't ibang systems nung pagre-rate. Ibig sabihin ng systems class, iba't iba yung kanilang mga consideration. So, una dyan yung phase rating or from the word itself, ibig sabihin ng phase rating, saan siya nakabase? Dun sa pace. Pag sinabing pace, yung speed nung operator. Okay? Speed ng movements niya. Okay? Yun yung rate at which he is applying himself, okay, to the work. Okay? So, in other words, in short, how fast the operator performs, okay, the motions involved in a work. Okay? Kaya nga phase rating. So, dito class, ayan syempre pag mas mataas sa 100 kasi yung 100 yung normal operator, sabi mas mabilis yan. Pag bababa naman sa 100, syempre mas mabagal. So paano ko gagawin to, phase rating? So ganoon lang din ulit, parang ito lang yung rating factor. Halimbawa, sabihin natin na in-average nyo lahat ng mga nagtatrabaho, ang nakuha nyong average is 10 units of product per hour. Okay? Tapos yun yung average ha. Tapos, inobserbahan nyo isang tao, nakita nyo na siya ay nagtatrabaho ng 8 units of product per hour. So, ang gagawin nyo, 8 over 10. So, ganun lang, class. No? Ganyan yung gagawin sa rating factor. O, syempre, pagdating nyo sa phase rating, gaano kabilis. Okay? O, pwede rin naman kung nakabase naman sa oras. Halimbawa, yung average time na pagtatrabaho is, sabi natin, 45 minutes. Tapos yung worker na inobserbahan nyo is nagtrabaho lang ng 42 minutes. Ganun lang, 42 over 45. Ganun lang yung rating factor ng nakabase sa phase rating. Okay? O, next, meron pang another system. Itong Westinghouse system rating. Yung Westinghouse, yan ay company. Okay? Na unang isa yan sa company, mga unang company na nag-apply nitong work study or time study. So, ano meron dito sa Westinghouse? Meron siyang ganito class, meron na siyang defined na ipa-plus natin or ima-minus sa 100%. Halimbawa, pagdating sa effort, okay, so inobserbahan nung manager or nung time study personnel, yung effort ng tao, nakita niya na hindi naman gano'n nag-e-effort Sabi natin na good. Yung 100%, paplasan mo ng 0.05. Okay? Tapos, tinignan niya yung condition ratings. Yung conditions, mainit Nilagyan na lang ng Pero may electric pan naman. Nilagyan ng fair. So, 100.05 minus 0.03. So, ganong class. No? Depende yan sa judgment ng observer. Halimbawa, consistency. Tama ba yung mga
nagagawa niyang specification ng product. O kaya skills, yan. Tama ba yung skill na pinapakita niya? Plus or minus? Siyempre, pag tama, plus. Pag mali, minus. Okay, sa 100%. So, ganyan lang yan, guys. Kumbaga, accumulation o plus and minus. Okay, basta ang reference niyan is 100, the normal rating. Okay? O, next, na system ng rating, objective rating. O, from the word itself, pag sinabing objective, ano dito? Pinagbabasihan. Okay? So, pinagbabasihan siya ng mga ito. Okay? With respect to, una, amount of body used. Ayan, gano'ng kabigat yung kapag trabaho kasi nakabase dun sa saan? Sa part ng body na ginagamit. Okay? Foot pedals na rin. Ayan, kung nagpumapadyak daw. By manualness, ibig sabihin niya yung dalawang kamay ba yung gumagana? O yung dalawang mata? Okay? Coordination nila. So, yan yung mga nakabase sa objective rating. So, nandito yung class. Okay? Sa adjustment factor for job difficulty. Okay? Kasi sabi dito class, yung objective rating daw, gagawan daw ng, alin? Ng numerical factor. Ayun sabi gagawan daw ng numerical factor. Okay? Lalagyan daw ng numerical factor yung kada consideration. O, base na lang din dun sa amount ng consideration na yun sa isang trabaho. O halimbawa, yung amount of body used. Okay, halimbawa, napakahalaga ng amount of body used doon sa pagtatrabaho. Sabihin natin 1 to 10, ilan ba yung amount of body used? Sabihin natin 4 o kaya 6. O, halimbawa, dito sa foot pedals, okay, ilan siya? 1. O by manualness, halimbawa, siya? 3. Okay, tapos pag nakita nyo dito na ayun, kasi may percent adjustment Okay, sa percent adjustment may kita nyo, halimbawa, yung dalawang kamay nila, yung dalawang kamay ng worker, sabay na nagtatrabaho. So, nakalagay dyan, kailangan i-adjust natin ng 18%. Ibig sabihin, halimbawa, kung 3, o halimbawa 4 yung binigay natin na score para sa by manualness, yung paggagamit ng kamay, anong gagawin? Tataasan pa natin siya ng 18%. So, ganoon. Kasi nga, mas tumindi yung condition. Okay? So, halimbawa dito, sa baba, eye-hand coordination. Halimbawa dito, within 0.5 mm. So, 10 plus, 10% adjustment. Ibig sabihin yan is, kasi masyadong nakatingin na yung tao dun sa, sinoobserbahan niya. Okay, so, i-adjust natin siya ng 10%. O, yun, ito pala. Meron sa baba, for an operation under study, a numerical value. Ayun, nabanggit ko kayo na, So, mag-assign tayo ng numerical value kada isang factor na yon. And, isasum lang natin an algebraic sum of the numerical values called the job difficulty adjustment factor. So, the rating factor R can be expressed as, yung P, yung P? Yung face rating factor and the job difficulty adjustment factor. Okay? Yan pala class. So, ibig sabihin, nakabase din siya dun sa pace rating. So, katulad pala nito class nung kanina. Ayan, pace rating. Kukunin nyo muna yung pace rating. O, pag nakuha nyo na yung pace rating, anong next? Eto na, multiply nyo pa sa job difficulty adjustment factor. Okay? Sabihin, pagpaplasin nyo pa yan, lahat ng percent na yan, Okay? Tapos saka nyo multiply dun sa nakuha nyo yung pace rating factor. Okay, so ganyan yan yung objective rating. Pinagsama yung pace rating at saka yung summation ng mga iba't ibang objectives. Okay? Next, synthetic rating. So, sabi, itong synthetic rating, yan yung madalas na gamitin kasi advantageous daw siya sa other methods. Kasi hindi lang siya nakabase sa judgment ng time study person, pero nakaka-produce din siya ng consistent results. Okay? So, dito, anong ginagawa? So, gumagamit ng PMT o yung Predetermined Motion Time System. Okay? So, kumbaga predefined na yung oras dun sa paggawa na iyon. So, tingnan natin yung example dito sa synthetic rating. And may formula. So, dito tayo sa example. So, ito yung given, a work cycle has been divided into 8 elements. Kaya makapansin nyo yan, element number 1 hanggang 8. Okay? Has been conducted. The average observed times for the elements are given in the following table.
Ayan sa baba, no? Sa third row, yun yung average time. And ibig sabihin ng M dyan, yan ay ginawa o trinabaho ng tao. Pag sinabing P, yan ay ginawa o trinabaho ng machine kasi power controlled eh. Then, yan, sa sum lang lahat yan, total lang, 2.32 yung total observed time of work cycle. 2.32 minutes. O ngayon, suppose we select 3 elements. Ano yung sinelect? Element 2, element 5, and element 8. So, yung mga elements na yan, dapat sila yung ginawa ng tao. Bawal yung ginawa ng machine. Okay, tatandaan nyo yan. So, using some PMT, yung predetermined motion time system, and kumbaga given na ito na yung PMT system times. Halimbawa, yung element 2, ginagawa siya ng 0.145 minutes. Element 5, ginagawa ng 0.255 minutes. So, given yan class Yung element 8, ginagawa ng 0.145 minutes. So, paano natin kukunin yung rating factor sa kada element? So, ipag-divide lang natin, no? Yung PMT nila, i-divide lang natin ng alin? Nung nandito sa taas kanina. Yung kanilang average. Ayan, no? Okay, so yung PMT divided by average. Para makuha yung rating factor sa kada elements na yon. Pag nakuha natin yung rating factor, anong susunod na gagawin? Kukunin lang natin yung average nila or yung mean. Pagpaplasin natin, tapos divide lang natin kung ilan sila. Dito, 3. So, nakuha ay 95.12. O kaya, ni-round up na lang, naging 95%. So, yun yung rating factor that will be used for all the manual elements of the work cycle. Okay, nagets? Kaya nga dito, class, sa pagkukuha ng normal time, so, anong ginawa? Lahat ng mga M o yung manual elements, no, pinagpa-plus yan dito sa parenthesis. Then, yung sum nila, i-multiply doon sa nakuha natin kanina na 95% or 0.95. Okay? Plus 1. Bakit 1? Sabihin ng 100% para sa mga P o yung mga ginagawa ng machines. Kasi hindi naman nagkakamaling machines, di ba? Kadalasan. Kaya 1 yan or 100%. Minultiply lang doon sa isa. Isa lang naman yung P dyan eh. Di ba? Itong number 3.30. Okay? So, nakuha ay 2.22 minutes. So, it is to be noted that the power controlled or machine-based elements, sabi na nga, 100% lagi. Okay, kasi makina yan eh. Diba? 100% lagi dapat ang performance. So, yun yung performance rating. Okay, class? Paano kumuha ng performance rating? Magkahiwalay dapat ang sa tao at sa machine. Okay? And, ang pinakamadalas na ginagamit is itong synthetic rating. Although, may mga iba pang gumagamit ng ibang systems, pero sabi, ang pinakamadalas na gamitin is yung synthetic rating. Kaya nga siya lang yung may example dito, no? Yung iba, in-explain ko lang kung paano siya ginagamit. Next, another part ng computation ng time standards dito sa time study is yung allowances. So, yung allowances na to, nakadepende na sa company. Kung ano-ano ba yung mga ibibigay nila sa workers. Siyempre, kung yung mga causes ng mga allowances na yun is present ba sa company nila. So, ito yung mga yan, no? Constant, delay, fatigue, personal, and special. So, tingnan natin, no? Isa-isa natin. Yung una, yung delay allowances. So, yan na yung kung lagi bang na-interrupt yung pagtatrabaho ng tao. Halimbawa, pagkatapos niya gumawa, mayroon siyang susulatan na report. O kaya pagkatapos niyang gumawa, lagi siyang pinapatawag ng supervisor. Yung mga ganun, yung mga nade-delay yung pagtatrabaho niya. So, pwede tayong magbigay ng delay allowances. So, kumbaga, tatansyahin natin yan. Ilang percent ba ng time na ng pagtatrabaho niya yung naantala siya. Okay? Pwede rin dun sa sa pagdating sa mga materyales. Halimbawa, kailangan maghintay ng tao kasi wala pa yung materyales, di ba dumating? Okay, bibigyan natin siya ng allowances. Okay? Pagdating doon sa delay na yun. Kumbaga, i-quantify natin gaano katagal siya naghihintay. Okay? Kumbaga, yung time na yun over doon sa kabuang time ng pagtatrabaho niya. Next, yung fatigue allowance naman. Pag sa fatigue allowance, may tinatawag tayong basic, okay, fatigue allowance and variable fatigue allowance. So, unahin natin yung basic. So, pag sinabing basic fatigue allowance, yun yung binibigay sa operator para makompensate yung energy na kanyang binibigay doon sa kanyang, in-exert doon sa kanyang trabaho. Okay? At may iwasan din yung monotony o yung paulit-ulit na pagtatrabaho kasi nakakawalang gana yun. Okay? Dapat paiba-iba din yung kanyang ginagawa. Sabi dito, mostly 4% daw ng normal time is considered adequate. Ibig sabihin, binibigyan lagi, madalas, yung basic fatigue allowance ng 4%. Okay? So, binigay na sa fatigue allowance. Sumunod, yung magnitude of variable fatigue allowance naman. So, pag sinabi nating variable fatigue allowance, yun yung fatigue na iba-iba. Okay? Kaya nga variable eh.
So, ano yan, pwedeng maging base sa physical, or psychological, or combination ng dalawa. Okay? Kasi nga, may mga workplaces na mas mataas yung mental fatigue kaysa sa physical fatigue. So, kailangan malaman din natin or ma-assess natin yung workplace natin. For example, sa mga call centers, siyempre mataas yung mental fatigue nun. Dapat mas mataas yung bibigay nating variable allowance kaysa doon sa saan? Sa basic allowance. Kasi pag sinabing basic fatigue allowance, nakaupo lang yan eh. Hindi naman gano'n napapagod yan eh. Mas napapagod yung utak nila. Okay? O, pwede rin base dito sa ingay, sa liwanag, sa init. Okay? So, yan, maraming variabilities yan. Kaya nga, variable allowance. Nakadepende yan sa presence ng mga yan sa workplace kung tataasan ba natin yung variable allowance, okay, kaysa sa basic fatigue allowance. Ngayon, pag maganda naman yung yung working condition, mas mataas dapat lagi yung basic fatigue allowance. Tapos dito sa variable, pwedeng wala na. Halimbawa, illumination, tama naman. Yung init, tama naman. Yung humidity, tama naman. Yung nature ng pagtatrabaho niya, pati yung posture niya, tama, hindi naman siya napahihirapan. Zero na yan, yung variable na yan. Meron lang tayong 4% sa basic fatigue allowance. Okay, na-gets? O, next. So, sabi dito na hindi naman daw nawawala yung fatigue allowance. Ibig sabihin, lagi yung ibibigay nating allowance factor doon sa worker is laging merong fatigue allowance. Okay, pero kailangan nating mabigyan pansin yung mga adverse working conditions na nabanggit sa kanila. Or nabanggit kanina. Kasi minsan na-overlook yan ng mga managers eh. Okay? So, nagiging yan, dahilan kung bakit nakawala ng gana yung worker. Bumababa yung productivity. Kailangan din natin siya ma-overlook. Next is yung personal allowance. So, pag sinabing personal allowance, ayun, may binanggit na 5% allowance for personal. Okay? Nearly 24 minutes and 8 hours. Yan yung madalas. So, andyan na yung yung magsi-CR. Okay, kakain. Okay, magbe-break time. So, yan yung personal allowance. Special allowances. So, kaya nga sinabing special allowances, sa mga pagkakataong meron lang ganito sa workplace. For example, yung una, yung policy allowances. Okay, so anong ginagawa dito? So, ang ginagawa dito is, nagkakaroon ng policy sa, halimbawa, meron silang PWD. Okay? O yung mga matatandang workers. O yung mga workers na nagtatrabaho sa panggabi. Siyempre, mas mataas yung niyan, yung special allowance niyan kaysa sa pang-araw. Okay? Then, sumunod, small lot allowance. So, itong small lot allowance naman, ibig sabihin yan, yung laging konti lang yung yung volume na ginagawa nila. Tapos, nag-ship dun sa another product. Kumbaga, konti-konti. Konting ginagawang volume, pero paiba-iba ng product. Okay? Nagkakaroon ng small lot allowance kung tawagin. So, sinasabi dyan, pwede daw bigyan ng as high as 15% kasi mahirap to class eh. Imagine niyo, iba yung ginagawa mong product or services, pero kukunti lang, tapos susunod mamaya-maya, iba na naman yung gagawin mo. Kaya mataas yung binibigay na allowance dito. Okay? Pag paiba-iba yung ginagawa ng worker, mataas yung percent allowance niya. Sabi dito, mas kasing taas daw ng 15%, pwede. Okay? So, continue. O, training allowance. Ibig sabihin, pag bago pa lang yung isang method. Okay? Bigyan nyo siya ng sapat na allowance kasi minamaster pa niya yung bagong process. Rework allowance. So, pag na-obserbahan nyo na napakadaming nare-reject, syempre, pag na-reject yan, nagkaroon ng defect, uulitin yung paggawa. O, orasan nyo yun. Ano ba yung percent ng pagtatrabaho niya yung pagre-rework. Okay? So, yun yung rework allowance. Yan. So, syempre, iba-ibang company, iba-iba yung ginagamit na mga allowance factor. Kasi iba-iba rin yung presence ng mga causes ng mga allowances na yon sa company. Pero yung International Labor Organization, meron na sila ditong binigay. So, ito yung class. So, nakalagay na dyan. So, yung mga numbers dyan is in percentage. Okay? So, kung merong presence niyan doon sa isang workplace, dapat lang bigyan ng percent allowance na yan. Okay? Ngayon, dito tayo sa computation ng standard time. Yung mga discuss natin kanina, yung allowances, yung mga allowances, tsaka yung mga performance rating, lahat yan ginagamit dito sa pag-compute ng standard time. So, example. So, in making a time study of a laboratory technician performing an analysis of processed food in a canning factory, the following times were noted for a particular operation. O, ibig sabihin, itong run, yan din yung cycle, ha? Synonymous lang yun. Number of cycles, number of runs. Okay, so dito, kung titingnan natin,
hanggang run 24 or hanggang cycle 24. Then, ito yung operation time niya in seconds. Okay? So, if the technician's performance, so binigyan siya ng rating factor na performance rating na 120, ibig sabihin mabilis, above 100 eh. And the company policy for allowances, personal, fatigue, pinagsama na lahat, is 13%. Okay, so pinapahanap yung normal time and yung standard time. And then dito, dapat daw yung mga readings na mas mababa sa 50%, or rather, mas mataas na sa 50% ng average at mas mababa ng 25% ng average ng mga readings dito ay dapat tanggalin kasi sila ay tinatawag na abnormal time. Parang ano, ang ibig sabihin nila outlier. Di ba sa statistics, kapag meron kayo nakitang point sa graph na napakalayo kumpara dun sa ibang points, yun yung outlier. So yun din yun, ito rin yung abnormal time dito. Okay? O dito tayo sa computation. So kinuha dun muna yung total average time. So una, tinotal mo na yung cycle time. Ibig sabihin, plus muna lahat to, yung operation time na yan. So for 81, number of cycles o yung number of run is 24. So, nakuha ay 20.04 seconds. So, ito na yung papasok yung 50% above the average. Paano natin makukuha? 1.5. So, 1 plus 0.5 lang yan. Okay? Times natin doon sa nakuha nating, total average, itong 20.04. Pag tinimes natin ng 1.5 yan, ay 30 seconds. Sumunod, 25% below the average. So, yung 1, okay, minus lang natin ng 0.25. Kaya yun ay naging 0.75. Then, multiply lang natin yan doon sa nakuha natin 20.05 seconds. Ano ibig sabihin yan? So, 15 seconds. So, lahat ng mas mataas pa sa 30 and mas mababa sa 15, tatanggalin natin. Kasi sila yung, yung sinabi kanina. Ito, yung mga readings na 50% above and 25% below the average. Sila yung mga abnormal time o yung mga outliers. Okay, kaya tatanggalin natin. Ngayon, pag tinanggal natin, syempre, mababago na yung average observed cycle time. So, instead na 481, maging 441 na lang yan. And over 23, ibig sabihin may isa na reading na tinanggal. Okay, kasi from 24, naging 23. Okay, so ano kaya yung babalikan natin dito? So, ito yon yung 40. Yan lang naman yung above 30, di ba? Okay, tapos wala nang below 15. So, yan, isa lang yung tinanggal. Kaya from 24, naging 23. So, nakuha ay 19.2 seconds. Ngayon, itong observed cycle time, average observed cycle time, gagamitin niya sa pagkuha ng normal time. So, yung average observed cycle time, multiply by, yung 120 na yung class, yan yung, dito sa problem, performance rating, 120. Okay, over 100 kasi nga percent yan in percent, kaya over 100. So, pwede nyo namang ilagay na 0.12 na lang. Okay, 19.2 times 0.12, o kaya ganyan, 120 over 100. So, yun yung normal time, equals 23.04 seconds. Then, para makuha yung standard time, kailangan natin i-plus yung normal time sa allowances. So, yung 23.04 seconds na normal time, times, okay, sa 100 over 100 minus 13. Bakit minus 13 yan? Kasi nga, 13% yung allowances. Okay, nagets ninyo? So, magiging yan, 100 over, ilan na siya? 87. Okay? So, times sa 23.04. Kaya magiging 26.5 seconds. Yan yung standard time dito sa problem na ito. Nagets ninyo paano siya kinuha? O kung may tanong kayo, huwag kayo mahihiyang magtanong sa akin. So, ito nga pala ay first part pa lang ng time study kasi hindi pa dito na-discuss yung mga charts na gagamitin. So, dun sa second part natin i-discuss. Okay, mga charts na gagamitin nyo para sa time study. More on, mga consideration lang sa computations yung diniscuss dito. Okay? So, see you next meeting. Goodbye and God bless.